Mga boss, ganito kapag hindi corrupt ang namumuno. Congratulations Davao City for ranking as the 8th richest city in the Philippines with 37.4 billion government asset. COA Annual Financial Report 2024. So yun mga boss, pinag-initan nila ang Davao City. Pero COA na mismo ang nagsabi kung gaano sila kayaman mga boss. Walang corrupt sa Davao City mga boss. Alam natin kung sinong nasa Davao. Yan ay ang pamilyang Duterte. Yan na, hindi nila matanggap yan mga boss. Na kapag pumunta ka ng Davao, napakalinis. Sa kuryente pa lang nila mga boss, wala kang makitang salasalabat na kuryente dahil nakabaon sa lupa ang kanilang mga kuryente. Salagang malinis. At ang pinagmamalaki dyan ng mga Duterte na kung maglakad ka sa gabi ay magiging safe ka mga boss. Yung mga tulay talagang naglalakihan, ang ganda, takala yung mga andyan na marami ng mga business na pumasok dyan sa Davao City at nag-invest mga boss dahil kapag kulang sa crime at umasinso ang inyong lugar ay maraming mga investors ang naniniwala at nagtitiwala mga boss at nag-invest sila. So, sa oras ng calamity mga boss, Davao City ay tumutulong. Una silang nag-respond mga boss through food packs. So, ganun sila katindi. Meron na silang libreng sakay na mga bus. So, ang bagong latest ngayon ay bibili sila ng helicopter for their rescue. So, ganun na ka-high-tech ang Davao City mga boss. So, walang tatalo at talagang grabe, nakakabilib ang pamumuno ng mga Duterte. At yan ang di matanggap nila ng mga kalaban mga boss at pinag-iinitan nila ang Davao City. Pero kung sino man ang taga Davao City na nanonood dito mga boss ay sila na siguro ang makakapagpapatunay kung gaano kaganda ang lugar nila. Heto naman ang pinagmamalaki ng administrasyon mga boss. Ganito ang public market ng Tacloban na sobrang baho. Dekada-dekada na nasa posisyon ng mga Romualdez pero ultimo public market wala sa ayos. Grabe o totoo mga boss. Hawak ng mga Romualdez dekada na ang Tacloban City. Di sila matalo-talo dyan mga boss. Mayroon lang isang tumalo dyan na pagka-mayor, si Ted Pilon mga boss. Pero isang term lang siya at balik na naman sa mga Romualdez. Totoo yan mga boss. Nakita nyo naman, salasalabat yung mga kuryente at mabaho talaga yung kanilang palengke mga boss. Public market in Tacloban City na para bang pambarangay lang. Ang pangit sobra, wala sa ayos at sobrang baho pa. Try nyo pumunta sa Tacloban, ganyan ang public market nila. Madadaanan yan kung palabas na kayo ng Tacloban City. Sigurado mapapatakip kayo ng ilong ninyo kasi sobrang baho talaga lalo na sa bandang tanghali. Grabe, sobrang baho. Noon mga boss, nung speaker pa si Martin Romualdez na ito yung kanyang hawak na lugar, kung saan siya namimigay ng mga ayuda mga boss, namimigay ng mga pagawa ng mga kalsada dahil nagpapabango siya mga boss. Namimigay ng bigas, yung speaker pa siya mga boss. Dinayo niya ang Davao, dinayo niya ang Cebu. Pero itong ninyang nasasakupan pala mga boss, ay grabe, wala naman palang improvement. At netizens na yung nagsasabi at nagpapakita, nagpapadala ng mga pictures kung gaano kadumi at kabaho ang kanilang public market. Pumunta ka ng Davao City public market mga boss, parang mall. Nakita natin sa mga social media mga boss kung gaano kaganda at kalinis ang kanilang public market sa Davao City. Malayong malayo sa mga Romualdez mga boss. So dito natin makikita kung gaano kaganda, kaayos, karespetado at kawalang korap magdala ng pamamahala ang mga Duterte mga boss compare to PBBM administration and Romualdez dahil isa lang yan sila mga boss, magkakamag-anak. So sa kanilang nasakupan sa Ilocos at sa Tacloban City ay ganito pala. Mayroon ngang vlogger dyan na in-expose niya na marami din pala na mga substandard na mga project at mga tulay na hindi pa tapos dyan sa Ilocos mga boss. Itong si Mandarahog mga boss. So ito naman may na-expose na naman Tacloban City
ang tinaguriang Harry King or Crocodile King na binansagan mga boss na siyang utak ng mga corruption na nangyari sa ating bansa, mga billions of insertions, pero iniligtas ni Ping Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee at hindi sangkot si Romualdez. So ganyan, kapag ikaw ay nasa administrasyon at ikaw ay makapangyarihan, ligtas ka mga boss. Kayo na ang umusga, sino bang maganda, Davao City ba o Tacloban City with Speaker Martin Romualdez?